Magandang araw. Ang aga po namin pumunta sa farm para manguha ng kumpay ng baka. Ayan, mangungumpay po kami para po alternative na pagkain sa aming alagang baka. Dahil hindi po sapat nito ang pastol-pastol lang kasi may tali naman ang baka, hindi naman nakakarating kung saan-saan. May hangganan lang yung kanyang ah, kakainan. Kaya nangunguha po kami ng kumpay para sa aming mga alagang baka. Yan. Pinipili din po namin guys ang mga kinakain ng baka. Yung mga damo lang din na piborito nila ang aming mga kinukuha. Kasi hindi naman pwedeng basta ka na lang mangunguha ng damo na hindi nila gusto yung pagkain. Dahil kabisado po namin ang piborito ng aming mga alaga, yan, pinipili namin ang kanilang gustong-gustong damo na kanilang kinakain. Ayan, mahilig sila sa mga damo na ang tawag dito sa Bisaya ay kaberkrap. Yan, yan ang mga gusto nila. Yan. Yan, kailangan guys punuin namin yung sako na dala-dala namin para yan po yun ay sapat para sa isang baka. Ang mga pamangkin ko naman may mga dala-dala din silang kanya-kanyang sako. Ayan guys, yan yung mga uri ng mga damo na kinakain nila. Yan, yung mga ganyang klase. Yan, buti na lang dito sa bakanting luti na to, ang dami. Yan, hindi naman mahirap guys kuhanin ang kumpay ng baka dito sa aming lugar dahil ito naman ay napakadami. Basta yun nga, pagtiyagaan mo talagang pili-piliin kasi may mga damo din na halo-halo kasi ang mga damo. Ayan. Kailangan piliin mo, baka may maihalong damo na hindi pagkain ng baka. Yan. Kailangan siguraduhin na yung nadampot na mga damo ay yun ay pagkain talaga ng baka para hindi masayang yung pangungumpay. Yan. Mga damo talaga na ano. Hindi po kasi sapat ang pasto lang. Kasi hindi naman yung lahat ng area na kanilang pinapastulan ay nandun lahat yung kinakain nila. Kaya kailangan talagang manguha talaga ng kumpay para sa kanila para ito ay mabubusog. Yan. Napakadami din naman na kumpay. Yung lugar kasi na kinukuhanan namin ng kumpay guys, hindi pwedeng pastulan ito ng baka dahil ito ay may mga tanim na ano, gulay. May mga iba't ibang uri ng gulay na nakatanim kaya hindi pwedeng papastulan ito ng baka kasi baka maabot yung mga garden. Yan o katulad yan o yan, piborito ng baka yan guys. Yung mga ganitong uri ng mga damo, ito yung pinakagustong-gusto ng baka. Yan. Sanay na sanay po akong mangumpay dahil nung kabataan ko pa, talagang ito talaga ang aming trabaho nung mga bata pa kami, ang pangungumpay. Dahil kami dito sa probinsya ay may mga kanya-kanyang alaga ng mga baka. Ang baka kasi dito sa probinsya guys ay napakahalaga dahil ito ang ginagamit ng bawat pamilya kapag may mga emergency. Ang baka ay napakahalaga para sa amin dito sa probinsya dahil ito ay pwedeng maibinta. Ayan guys, dadalhin ko na guys ang sako ng kumpay doon sa kinaroroonan ng baka. Ayan, dadalhin na natin para ito ay ikukumpay na sa aming alaga. Ayan na. Yan, ganyan lang guys. Ito na. Ayan o, alam na ng baka na nandito na yung pagkain niya. Ayan, o, lumapit ka agad siya guys. At saka yan, piborito niya ang aming kinukuhang kumpay para sa kanya. Yan, nanginginain na kaagad siya.
Yan lang naman guys ang ano. Yan, simpleng buhay lang. Wala kang ibang feeds na ipapakain sa baka kundi puro mga organic na pagkain lang. Ang baka ay hindi magastos sa mga binibiling pagkain kundi pagtiyagaan mo lang siyang kuhanan ng kumpay para sa kanila. Hindi ganun ka magastos ang baka guys, pero kapag ito ay ibinta, napakamahal. Kaya karamihang mga tao dito sa amin talagang puro baka ang mga alaga. Kasi hindi kasi ito kailangan bilhan ng feeds para ipapakain. Kailangan matyaga ka lang na mangumpay. Saglit lang din po mangumpay kasi napakaraming damo naman na pagkain ng baka dyan lang sa mga bakanting lote. Napakadami. Pagtyagaan mo lang talaga kaysa bibili ka hindi na ano kasi ang feeds hindi nakapagpataba sa baka. Mas pataba ang baka kapag mga organic ang mga pagkain niya katulad ng mga damo. Kailangan tiyaga-tiyaga lang talaga.